Masayang araw, mga ka-PL. Gaano kaya katotoo, mga kababayan, itong kumakalat po ngayon sa social media? Mga condo unit, mga kababayan, nagtataas ang building. Kung hindi ako nagkakamali, hindi lang isa, o baka dalawa pa di umano ito, mga kababayan. Mga condo units na pinagchichismisan, pinag-uusapan, at pinagtatalunan po ng ating mga kababayan sa social media na di umano, mga kababayan, ay pinagmamay-arian ni General Browner. Nako, gaano kaya katotoo ito, mga kababayan? No? Bago po natin ituloy, pag-usapan yan, lilinawin ko lang po, mga kababayan. Hindi po ibig sabihin na pinag-usapan natin dito sa YouTube channel na ito, itong mga kumakalat ngayon sa social media na ibinibintang na di umano'y kay General Browner, sinisira ho natin si General Browner. Hindi po ganoon ang intention ko, mga kababayan. Wala po akong motibo na siraan si General Browner. Kundi, pag-uusapan po natin ito. Bakit? Malay natin, mga kababayan. Baka hindi pa alam ni General Browner na kumakalat na ito sa social media at dito niya lang sa atin mapapanood kahit paano. Di ba? Itong mga chismis, usap-usapan na sa kanya di umano, masagot niya. Di ba? Di ba naging mabuting instrumento pa tayo para sa kanya, mga kababayan. Di ba? Ito po ang maikling video. Actually, hindi ho sa video Letrato lang ho siya, mga kababayan. No? Letrato na merong mga text na napakaraming katanungan. Babasahin ko na rin po. Para sa mga nanay at tatay natin dyan na hindi na masyadong nakakakita ng mga maliliit na letra dahil cellphone po ang inyong gamit. Okay, ito ho, mga kababayan, pag-usapan po natin at panoorin muna natin po muna ito. Ito na ho. Ayan. So, nagtatanong na naman po, mga kababayan. Nagtatanong, puro lang po katanungan. Siyempre, hindi pa naman sigurado nitong uploader, nitong picture na ito, kung sino talaga may-ari. Kung si General Browner ba o hindi. Bakit kasi naitanong? Yan ang palaisipan ngayon sa atin, mga kababayan Bakit na itanong nitong uploader, nitong photo na ginawa na lamang siyang slideshow na parang video? Ito ho pala ang tanong, mga kababayan. Kaya pala tahimik ni Browner. May sarili na palang building. Kumbaga, mga kababayan, gusto palabasin dito sa nakalagay na text na ito, na kaya pala, ang tahimik nitong si General Browner sa kabila ng panawagan ng mga kababayan natin na makialam na dito sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, dahil di umano ito sa mga building na ito, na maaaring o pinaghihinalaan siya ng ating mga kababayan na ito ay ipinagkaloob sa kanya. Regalo. Kumbaga, regalo. Ito, sa'yo na yan. Parang ganon. Ang gustong palabasin itong uploader ng photo. Picture lang kasi ito Ginawa lang yung slideshow, mga kababayan. Ulitin ko, lilinawin ko wala akong motibo na siraan si General Browner. Mga kababayan, hindi naman natin kalaban yan
Kaibigan natin yan, mabait yan, mga kababayan. Mainam nga't napag-usapan natin ito. Para makapagbigay siya ng paliwanag sa social media kung gaano ito katotoo. Pero hindi ko alam kung nakapagbigay na ba siya ng pahayag tungkol dito. Kung meron na ba sa social media o meron na ba sa mainstream media. Ito pa isa. General Browner. Kanino kaya itong kondo na ito? Di ba, mga kababayan? Palaisipan ngayon yan sa ating mga kababayan. Bakit kasi maitatanong? Browner Condominium 2 rooms for rent in Manila. Ayun. May nakalagay pa na mali ito. Ano pala ito, mga kababayan? Parang sandali. Parang ano pala ito? Nasa Google yata ito makikita. Totoo ba to? Ayan, General Browner. Ang daming katanungan po. Mga, kung mababasa lang po natin, mga kababayan, yung comment section, napakarami pong hindi maganda para sa taong inaakusahan na sa kanya ito. Napakaraming mababasa na maaaring masaktan si General Browner. Komento ng ating mga kababayan. Bagamat karapatan nila magkomento ng ganon, pero masakit pa rin. Kasi talagang ang mga komento, talagang pinagbibintangan, mga kababayan, si General Browner. Ngayon, sana magbigay si General Browner ng linaw tungkol dito para unang-una hindi masira ang kanyang pangalan na baka tama ang hinala ng ating mga kababayan na siya ay nasuhulan kaya biglang tumahimik. Yun lang naman, mga kababayan. Di ba? Eto pa isa. Nako. Etong tungkol naman po, mga kababayan, kay Ramon Tulfo na parang minaliit niya, diniscriminate niya, parang ganun lang pagkakaintindi ko dito sa mga mensahe niya. Mga kababayan niya mismo na taga-Manay, parang kulang pa daw, mga kababayan, sa refinement. Kumbaga, pinong pag-uugali, parang ganun. Kasi nga, di ba na pumunta si Bongbong Marcos sa Manay, mga kababayan? Manay. Ano ba sabi ko ngayon na Panay? Manay. Doon po sa tinamaan ng napakalakas na lindol, doon yung pinaka-epicenter, 7.6 magnitude. Di ba nagpunta si Bongbong Marcos? Pero hindi po pinansin ng taga-Manay, mga kababayan, kaway man lang, panay kaway ng presidente, hindi ho siya kinakawayan Walang response yung mga tao. Hindi man lang siya kinamusta. Kawawa. Kasi pag pumunta ka pa ron, Marcos, hindi ko naman yata kailangan ng mga tao ron. Kaya naman nilang bumangon kahit wala ka. Bira naman talaga. Naglabas ngayon ng saloobin itong si Ramon Tulfo, mga kababayan. Ganun nga, parang pinapangaralan niya o ikinakahiya niya yung kanyang mga kababayan sa Manay. Ito yung sinabi niya, siyempre, pagtatanggol po kay Marcos ang ginagawa niya. Ganun talaga. Baliktarin. Duplikara, ika nga. Pagkatapos na Duterte, Marcos na. Ganun lang naman. Pagkatapos ng Marcos, Duterte ulit tayo kasi sa Inday naman ang presidente. Di ba? Ito sabi niya, pagkadismaya niya, mga kababayan, Hay! Mahal kong Manay, di kita maintindihan. Hindi mo maintindihan, sir, kasi matagal na po kayong wala roon Baka nga, hindi naman kayo masyadong lumaki ron. Baka doon lang kayo pinanganak. Bagay, hindi ko naman alam yung buhay nyo.
Kung hindi mo maintindihan, ngayon, intindihan mo na. Intindihin mo na. Ayan. Subukan mong intindihin kasi yan talaga ang mga taga-Manay. Bibigyan lang natin to ng magandang reaksyon, mga kababayan. Hindi naman po pambabastos kay Ramon Tulfo. Reaction lang naman. Okay? Ako'y taga-Manay pero kinahihiya ko ang asal ninyo. Ayan. Bakit? Bakit niya nasabi ito? Tuloy natin ha. Pumunta ang Pangulo ng Pilipinas sa ating bayan upang magpakita ng pagkalinga sa naging biktima ng lindol. Pero di man lang kayo nagpakita ng pasasalamat. Sir Ramon Tulfo, hindi naman na siguro kinakailangan magpasalamat ng mga taga-Manay. Bakit? Trabaho po ito ng isang presidente na suriin niya, kamustahin niya, higit sa lahat, bigyan niya ng tulong ang mga taong nasa lanta ng kalamidad. Kinakailangan pa bang pasalamatan? Sir, hindi nga yata nagpasalamat itong si Bongbong Marcos sa mga bumoto sa kanya na mga taga-Manay matapos niyang manalo sa pagka-presidente. Di ba, sir? At higit sa lahat, sa palagay ko lang, akin lang to ang mga taga-Manay, kaya nilang tumayo. Kaya nilang makarecover nang wala ang tulong ng isang presidente. Ganyan sila gagaling. Ayan, ika nga. At masisipag ang mga taga-Manay. Kahit yung mga taga-Cebu. Marami ako nababasa at mga kaibigan na nasa-Cebu rin, ang sabi, kahit wala yung presidente, kaya man namin. Pumunta nga ng Cebu, hindi naman namigay ng bigas, nagbenta pa. 20 pesos. Ito pa. Lumapag sa helicopter si BBM kahapon sa Manay, Davao Oriental. Ang epicenter ng napakalakas ng lindol upang ipadama sa mga tao doon na ang gobyerno ay parang magulang at nag-aalala sa kapakanan ng kanyang mga anak. Talaga, sir? Nag-aalala ba si Bongbong Marcos? At para ba siyang magulang kung maituturing? Nag-aalala siya? Talaga lang? Parang hindi naman eh. Kasi kung talagang para siyang magulang at nag-aalala para sa kanyang mga anak, bakit hinayaan niya po, sir, na lumaganap ang mga kawatan ng mga elected official na ang isa sa pinaghihinalaan at pinangalanan ay pinsan niya pa naman. Bakit parang tinolerate niya pa? Bakit ngayon lang siya nag-iingay? Sir. Yan ba maituturing mo na kahalintulad ng isang magulang? Na hinayaan niya lang na manakawan ng kaban ng bayan kaya ganito kagulo ang ating bansa ngayon? Sir? Nagtatanong na po ako, sir, Hindi ko po kayo binabastos, no? Gumagawa lang po ako ng reaksyon dito sa napakagandang liham mo ninyo na pwedeng maging pambobola ito kay Bongbong Marcos. Ito ba? Pero, anong ginawa nyo? Malay namin, hindi namin alam. Wala man kami ron. Sa halip na matuwa kayo at suklian ang kabutihang loob ni BBM ay nagsigaw-sigaw kayo ng Sara-Sara. Si Sara po, kailangan pala nila. Bakit si BBM ang pumunta? Bakit kasi nagpabida-bida na naman yung amo mo? Sabi ko nga po sa inyo ang mga taga-Manay,
hindi po kinakailangan ang tulong ni President Bongbong Marcos. Aha. Si BP Inday o ang tulong ng OBP lamang ang gusto nilang makarating sa kanila. Wala na. Wala na silang hinahanap na iba pang leader na kinikilala nilang leader na matino. Hindi bangag, hindi adik, hindi kawatan. Si BP Inday Sara lang. Hindi sarang, hindi po ito pambabastos. Sa palagay nyo, pambabastos yung ginawang pagsigaw-sigaw ng mga taga-Manay habang nariyan si BBM? Hindi po pambabastos yun. Ganito yan. Kung ako, taga-Manay, dumating si BBM, ang sigaw-sigaw ko, Duterte. Duterte. Yan. Pwede siguro pambabastos yan kasi Duterte lang eh. Wala namang sinabing si Inday, wala sinabing si Pulong, wala sinabing si Tatay Digong. Duterte lang eh. Malay ba natin kung sino sa kanila ang pinatutungkulan o sinisigaw nito mga taga-Manay? Ito klaro. Sara talaga. So hindi ito pambabastos. Para sa akin, pagkakaintindi ko, ang gusto nilang pumunta sa kanila, bumisita sa kanila, magkalinga sa kanila, tumulong sa kanila, si Sara, hindi si BBM. Yun. Parang magulang. Nandyan ang nanay, nandyan ang tatay. Ito yung anak, umiiyak. Bagamat ang nagluwal nitong bata, nagdala ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan, nagpalaki hanggang sa matutong magsalita, ay ang nanay. Pero nung tuwing umiiyak, ang tinatawag bakit ang tatay o ang papa. Parang ganun lang, sir. Nagluwal ang nanay, ang nagbitbit 9 na buwan, nanay. Nagpadede ang nanay. Pero kapag ito yung iiyak, lalapit sa tatay o sa papa. Di ba? Parang ganun lang. Kaso ito baliktad. Hindi si Marcos ang tinatawag, kundi si Sara. Yun ang gusto nila eh. Huwag ka makialam. Pakialamero kayo eh. Palibasa kasi kayo, ang tawag, ang binabanggit ninyo, Bongbong Marcos. Bakit nakikialam bang taga-Manay sa inyo? Na kayo'y pumupuri, nagpapasalamat sa Presidenteng Marcos o kay Junior Marcos Jr.? Pumapalag ba ang mga taga-Manay sa inyo? Hindi. Hindi niya ho kayo, hindi po nila kayo pinapakialaman. Huwag niyo rin po silang pakialaman, sir. Di ba? Para sa akin, ito ay kawalan ng magandang asal. Hindi po, sir. Huwag niyo po masyadong dinidiscriminate ang inyong mga kababayan na taga-Manay. Hindi po ito maituturing na kawalan ng magandang asal. Yun po ang totoong ugali nila. Hindi ho sila plastic. Kung ano po ang totoong nararamdaman nila, ganun, yun po ang ipinapakita nila. Kung ang gusto nila ang mga Duterte, ang gusto nila si BP Inday Sara, magpapaka-plastic ba sila? Kapag kanariyan ang isang Marcos, ngingiti, pagkamay, pagtawanan, tapos pagtalikod, nililibak pala. Abay, malaking kasalanan yan, sir. Mabuti na yung magpakatotoo ka. Kung ano yung, di yun. Kung ayaw mo doon sa isang tao, panindigan mo na ayaw mo talaga. Tumahimik ka na lang. Wag mo na lang pansinin. Kasi naman sa, nagipagplastikan ka, tawanan na. Tapos, pag alis pala nung tao, nililibak nyo na, bangag siya, no? May tama siguro yun. Di ba? Kasalanan niyo, sir. Kayo naman, masyado naman po kayo maghusga sa mga kababayan ninyo. Eto pa. Look, I have no love lost for BBM. Para sa akin, ay malayo siya sa kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Yes, tama kayo. Tumpak yung sinasabi nyo, sir. Napakalayo ni Marcos Jr. sa Marcos Sr. Bakit? Unang-una, ang tatay, abogado, si Bongbong Marcos, basurero.
Ang tatay nakapagtapos sa pagkaabugasya, ang anak naman, successful durugista. Joke lang. Joke lang, sir. Joke lang. Magpapatawa lang. Bira naman kayo. Okay, seryoso na. Seryoso na. At tatay, napakaraming proyekto na nagawa. Na hanggang ngayon, pinapakinabangan pa ng ating mga kababayan. Di ba? Marami yan. Hindi na natin isa-isahin. Marami. Ang anak, magtatapos na yung kanyang termino. Ni isang poste ng haligi, wala pang nagagawa. Baka kasama ang palad, pati itong napakalalang korupsyon sa flood control project, hindi niya pa ma-resolba. Eto na lang, ayan na. Isinusubo na sa kanya kung sino ito mga salarin. Isinubo na, andyan na. Marami nang kumanta. Didiinan na lang niya. Baka hindi niya pa kaya resolbahin. At marami pang pagkakaiba ang Marcos Sr. sa Marcos Jr. Kaya tama yung sinabi mo na yan. Ito pa. But no matter how the people of Manay regard BBM, they should respect his position if they can't respect his person. Pero kung sa bagay, wala kang maaasahan sa aking mga kababayan. Yan na. Mga taga-Manay. Ayan na. Wala daw siyang maaasahan sa inyo. Sino may sabi? Yang kababayan ninyong si Ramon Tulfo. Nako. Wala daw siyang maaasahan sa inyo. Ganyan niya po kayo. Ano ba tawag dyan? Parang hindi naman pambabastos, dinowngrade. Ganyan kaliit ang tingin. Parang ganun lang. Hindi ko masyado ma-explain, mga kababayan. Basta hindi maganda pakinggan to. Yung sabihan mo, tulad na lang ng isang misis, no, na alam mo yung asawa na yung mukhang pera ba, may ganun ba? Yung hindi makontento sa sweldo ng mister. Wala akong maasahan dyan sa asawa ko na yan, kaya iiwan ko na yan. Maghahanap ako ng apam. Mantalang yung mister niya, nagsirko balintong nakakatrabaho. Overtime dito, overtime doon. Pagkatapos magtrabaho, magbalot pa sa gabi. Lahat na ginagawa para maibigay lang yung kanyang luho. Para sa kanya, hindi pa rin kontento. Maghahanap pa rin ng apam. Parang ganun. Di ba? Parang ganun lang. Ano man kabutihang loob ang ipapakita mo sa kanila ay masama pa rin, masama ka pa rin. Meron bang kabutihang loob na ipinakita si Marcos doon, sir? Yung bang pagdalaw mo, kamustahin mo yung iyong kababayan dahil nga sila nasa lanta ng lindol, kabutihang loob na kaagad? Hindi ba pwedeng gusto niya lang makita kung anong sitwasyon ng mga kababayan natin sa Manay? Hindi ba pwedeng ganon? Kasi ganito yan. Ako, tatanggapin ko itong sinasabi ni Ramon Tulfo, mga kababayan, kung totoong nagkaroon ng kabutihang loob na ginagawa si BBM. No? Kasi ganito yan. Bilang isang presidente, mga kababayan, huwag lamang sana sa panahon na mayroong trahedya ka masisilayan sa isang lugar. Sana kahit walang trahedya, walang kalamidad na dumating, nariyan ka, nagpapakita ka. Ayun yun. Doon mo mas makikita o masusukat ang ginagawa o talaga bang meron siyang kabutihang loob na ginagawa para sa kanyang mga kababayan. Natural, trabaho niya po yan, sir. Kailangan niyang puntahan, no, yung mga taga-Manay dahil nasa lanta ng lindol.
Sir, trabaho niya po yan. Hindi niyo po kinakailangan pwersahin yung mga kababayan ninyo na pasalamatan ang presidente dahil pumunta. Ganun ba para sa inyo ang isang elected official, sir? Yung kapatid mo ba nagpunta na dyan? 2 senador? Pamangkin mo, congressman, nagpunta na ba dyan sa Manay? 2 senador, tulpo. Congress, napa sa kamara. Nagpunta na ba dyan sa Manay para mamigay ng tulong? Sige nga, matanong kita, sir. Baka naman hindi pa. Binabanatan nyo inyong mga kababayan sa Manay. Samantalang yung mga kapatid mo, nananahimik man yata. Wala pa. Yung isang mong kapatid, laki na kinikita sa YouTube. Yung isang mong kapatid din, nasa Senado, na dating kalihim. Mga pamangkin mo, congressman. May naitulong na ba sila? Baka wala pa, yaw-yaw ka ng yaw-yaw. Kakahiya naman. Kahit wag ka na lang, wala ka namang wala. Sa lahat ng tulpo, ikaw naman ang ikaw naman ang pinaka... Ano ba? Ikaw naman parang pinaka mahina ba? Sa lahat ng tulpo. Bibig ka lang naman bibig ka lang. Pero yung galing, wala ka man talaga Hindi ko pa sinasabing magagaling yung mga kapatid mo. Pero, daig ka talaga nila. Yan ang katotohanan, daig ka talaga nila. Mas nakababata sa iyan, pero naging senador. Ikaw wala man. Ano ba? Mga kababayan? Ito pa. Kung sa English, they feel entitled. They think the world wants them a living. Palibhasa, karamihan sa kanila ay pusaka, mga taga-bundok na malayo sa sibilisasyon. Ganyan niya ay tinuturing yung kanyang mga kababayan. Mga kababayan. Ganyan ang pag-uugali ni Ramon Tulfo. Tulfo Brothers, ano masasabi niyo sa kuya niyo? Wala na bastos nang lumalabas sa bibig niya. Yung mga kababayan ninyo, abay inaalipusta na, Ayan, palibasa daw, mga taga-bundok na malayo sa sibilisasyon. Masyado naman po ninyong inaalipusta yung inyong mga kababayan, sir. Mayor ng Manay, mga congressman dyan, mga governor dyan, baka naman. Persona nun gata nyo na itong mama na ito. Persona nun gata nyo na ito. Ito pa. Class ang tawag dyan sa English. Sa mga may pinag-aralan na taga-Manay ay alam nila ang kahulugan ng class o refinement. Ayan, mga kababayan, yung natukoy ko kanina. Huwag sana kayong magalit sa aking pagpuna sa kawalan ng magandang asal ninyo, mga kababayan kong taga-Manay. Nako, baka sa mga oras na to, Sir Ramon Tulfo, kayo na rin po ang pinag-uusapan ng inyong mga kababayan na baka kayo persona non grata. Ito ba? Masakit man ay tanggapin natin na kulang pa tayo sa refinement. Kayo ba, sir? Na-i-apply nyo na sa sarili nyo yung itong sinasabi nyong refinement, sir? Sa talas po ng inyong pananalita, maging sa inyong mga kababayan, doon po yata makikita na wala po sa inyong sarili itong salitang refinement, sir. Matakin mong sabihin mo na mga taga-bundok yung iyong kababayan na malayo sa sibilisasyon at walang kaklas-klas. Walang pinag-aralan. Ano ba ito? Sadali Ayan
sa mga may pinasa, may mga pinag-aralan pala. Alam pala ang ibig sabihin ng class. Ayan. Oh, walang ka-class-class yung inyong mga kababayan. Di ba, mga kababayan? Sinapansin ko lang sa mga Tulpo brothers. Ayan. Ang napansin, ito, sarili kong hindi ko po kayo sinisiraan, pero opinion ko ito. Hindi ko naman sinasabing magagaling kayong mga Tulpo brothers. No? Nakilala kayo dahil dyan sa pagiging matapang ninyo. No? Pero, meron din naman kayong katapat. Ikaw nga, nagkaroon ka ng katapat, si Ray Mart. Pero, sa inyong apat na kayo ikaw yung pinaka-sir. Para sa akin lang to, pinaka-walang kwenta ba? Hindi nga. Hindi. Wag naman pinaka-walang kwenta. Masyado masakit yon, okay? Sabihin na lang natin, kulang sa galing. Ayan. Malayo ang diskarte mo sa mga kapatid mo. Ayan. Ano pa ba? Ano bang dapat sabihin? Basta sa inyong apat, ikaw yung pinaka, kulang sa refinement. Ayan, nagamit ko tuloy yung refinement, sir. Sensya na, pinauso mo kasi. Hindi nga. Ito, seryoso tayo. Sa inyong apat, ikaw yung hindi pinakagusto ng ating mga kababayan. Yun ang pinakamagandang doon. Ang pinakamagandang mas angkop. Ayan. Ikaw yung pinakaayaw ng ating mga kababayan. Merong may gusto kay Ben, meron namang ayaw. Meron namang may gusto kay Tulpo, Rafi, at kay Erwin, meron namang ayaw. Di pare-parehas. Pero karamihan talaga, ikaw talaga. Ayaw na ayaw ng ating mga kababayan. Ayan yun. Masakit man ay tanggapin natin na kulang pa tayo sa refinement. Okay? Yan yung kanina. Kaya hanggang ngayon ay third-class municipality pa rin ang Manay. Ay, nasa namumuno yan, sir. Huwag niyo pong isisi sa inyong mga kababayan, karamihan ng inyong mga kababayan, ang pagiging third-class municipality ng iyong bayan. At hindi po yan kasalanan ng iyong mga kababayan na nadatna ni Bongbong Marcos nung pumunta si Bongbong sa Manay nung isang araw. Nasa pamumuno po yan. Ang puntiryahin po ninyo, ang inyong alkalde dyan sa Manay. Mga congressman ninyo dyan, mga governor ninyo dyan, mga elected officials sa inyong bayan. Sila po ang tumbukin ninyo dito sa inyong social media post. Wag po yung inyong mga kababayan na hindi naman po mga politiko yung mga yan. Kung meron mang pagkukulang at nasasabi ninyong third class municipality pa rin ang inyong bayan, ba't di mo birahin ng birahin yung mga elected officials sa inyong lugar? Hindi mo kaya. Natatakot ka sa demanda. Patay tayo dyan. Malayo ka nga sa mga kapatid mo. Di ba, sir? Ulitin ko, lilinawin ko lang, mga kababayan. Sir Ramon Tulfo, nagre-react lang po ako sa naging post mo. Bilang isang Dabawenyo, bilang isang Mindanawan, kahit hindi mo ako kababayan na taga-Manay. Kumbaga, boses ko, yung tawag nito. Kasi marami ako nababasang mga comment ng mga taga-Manay. Yun lang yung inilalabas ko lang rin. No, yung mga sinasabi ng mga taga-Manay dito sa naging post ni Ramon Tulfo, mga kababayan. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Tigil sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.